Hallelujah, praise Jehovah. From the heavens, praise his name. Praise Jehovah in the highest. All his angels praise proclaim. All his hosts together praise him. Sun and moon and stars on high. Praise him, O ye heaven of heavens, and ye floods above the sky. Let the praises give Jehovah, for his name alone is high. And his glory is exalted, and his glory is exalted, and his glory is exalted, far above the earth and sky. Let them praises give Jehovah, they were made at his command. Them forever he established, his decree shall ever stand. From the earth, oh, praise Jehovah, all ye floods, ye dragons all. Fire and hail and snow and vapor, stormy winds that hear him call. Let the praises give Jehovah, for his name alone is high. And his glory is exalted, and his glory is exalted, and his glory is exalted, far above the earth and sky. O ye fruitful trees and cedars, O ye hills and mountains high, creeping things and beasts and cattle, birds that in the heavens fly, kings of earth and all ye people, princes, traders, judges all. Praise his name, young men and maidens, aged men and children small. Let them praises give Jehovah, for his name alone is high. And his glory is exalted, and his glory is exalted, and his glory is exalted, far above the earth and sky. Magandang gabi mga kapatid sa ating po mga kapatiran dito sa Tagalog Region sa Metro Manila, sa ating po mga kakabsat JT Luzon, na ibang Arabi kadukay amin kakabsat dito po sa ating mga kaigsuonan. Maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuonan, at sa ating mga kapatid dyan sa may Carabao Island, mayroon nga gabi sa inyong tanan, sa mga taga-Pangasinan, sa Santo Shalabi, at si kayon amin. Dito po sa mga sa aming lugar sa Pampanga, may pabingki ko nga. Sa araw pong ito ay hindi ganong masaya ang araw po sapagkat kung kilala po niyo si kapatid na Juanito Escuadra, siya po ang mangangaral sa may Candadam Church of Christ sa may Baybay, Leyte. At marami po sa gawain sa lalawigan po ng Leyte ay dahil po sa kanyang pagtsatsaga at pagtatrabaho sa Panginoon. Siya po ay sumakabilang buhay na kaninang lunchtime kaninang tudto sa Bisaya. Siya po ay matagal ng may karamdaman. Siya po ay stage 5 yata ng kidney failure, pero pinagsisikapan po niyang gumaling at nasa kanyang kaisipan ng bumalik po siya sa Carabao Island upang tulungan po ang gawain doon. Kaya lang, hindi yun ang nangyari ng mga
kapatid, maaari marahil hindi na nakayanan ng kanyang physical na katawan ang sakit. Ano po? Ganyan po ang makikita nating buhay po natin sa mundo. Kapag hindi na kaya ng ating physical na katawan, tayo po ay umaalis na pong espiritu sa ating katawan at namamatay ang ating physical na pagkatao. So tayo po ay nakikiramay sa biyuda po ni kapatid ng Esquadra, pati ng kanyang mga anak. Ano po. Halos lahat po ng mga anak niya nasa Leyte, pero may mga anak po sa Quezon City at meron siyang isang anak sa may Carabao Island. Kaya po kami nakarating doon sa Carabao Island dahil nga po sa kanyang anak na umalis sa Leyte nung siya'y 18 taon at di na niya nakita. Dahil po sa Facebook, nakita niya ang kanyang anak at kami po ay pumunta roon. Kasama ko si Brother Nilo Sabala, Brother Juanito, at saka ako. Kami po ay nakita. Ako'y galing sa Angeles, sila galing sa Leyte. At nasimulan pong gawain niya sa may Carabao Island. Malapit po sa island ng Boracay. Alas magkapareho lang po yan. Ang itsura ng Carabao Island, yung kanyang mga dalampasigan, pareho lang po sa Boracay. Kaya lang, Carabao Island, undeveloped po yan. Nature pa. So, tayo po'y malungkot sapagkat hindi na natin makakasama ang ating kapatid sa gawain sa bagay ito ng halangit sa lupa. Pero sa kabilang banda tayo po ay nagagalak sapagkat nagtitiwala tayo ng kanyang siya ay nasa mas mabuting kalagayan sa Hades at hinihintay ang pagdating ng Panginoon katulad natin. Pero siya malaya na sa tali ng kasalanan at mula sa tukso ng diabo. So kaya nga po dahil sa ganung pagkakataon, minabuti ko po na ating ipangaral ang tungkol po sa pagdating ng ating pag-alis sa mundong ito. Dahil tayo po ay lahat ay tinakda na mamamatay. Katulad nga po ng awit ng isang sikat na mga awit, sinabi niya, lahat tayo ay mamamatay kanya. Namatay na rin po yung tao yan. Pero totoo po ang kanyang sinabi. Lahat po tayo ay mamamatay. Maliban lang po sa mga taong darat na ng Panginoon sa uling araw na hindi makakaranas ng physical na kamatayan, pero lahat tayo ay mamamatay. Sapagkat yan po ang kalakaran natin sa mundong ito. Na nagkasala po ang ating mga magulang sa alamanan ng nagsimula po tayo magkaroon ng physical na kamatayan. Dito po sa Hebrews chapter 9, verse 27, And as it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. Tayo po'y tinakdang mamamatay. Minsan. At pagkatapos po noon, ay ang pag-uhukom. Yun po inihintay natin. Pag tayo malis na sa sanglibutan ito, yun po ang ating inihintay. Ang pag-uhukom sa uling araw. So ang katanungan po, are we ready? Are you ready? Kayo ba'y nakahanda sa araw ng ating pagpanap? Sapagkat yan po hindi natin maiwasan. Lahat tayo ay mamamatay. We all gonna die. Ang question lamang is when. But we are all going to die. It is appointed for all men to die once. And after that, the judgment. So the question is, are you ready? Nakahandam na ka sa Bisaya. Nakahandam ka na ba? Hindi ko lang kung tama yan. Ano po? Nakahanda ka na ba? Dito po sa Ecclesiastes, ano po? Ito po isang awit na once upon a time, 1960s, ay ginawang isang awit ng isang sikat na grupo ng mga awit. Turn, ganyan. At sinabi nito, iba't ibang panahon ng ating pagkatao. Dito po sa Ecclesiastes chapter 3, verse 2, there is a time to be born. Ito ang isang masayang pagkakataon ng isang may pinapanganak ang isang tao. Ito isang magandang masayang panahon na tayo ay
ipinapanganak, di ba? Dito po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 2, a time to be born. Panahon na tayo may papanganak. Yun nga po, lahat po tayo naging mga magulang ay isang kagalakan na makita natin ang ating anak ay pinanganak. It's a time to be born. On the other hand, there's a time to die. Merong panahon na tayo may mamamatay. We have the privilege of being born into this world, but there's also a time for us to live this world and die. Meron tayong panahon na tayo mamamatay. So yun po ay it's a fact of life. Ito po ay katotohanan sa buhay. Hindi natin maaaring sabihin, hindi ka mamamatay ka mo. Hindi, mamamatay tayo. We will die. Mamamatay tayo. Meron din makita natin isang panahon na tayo masaya. A time to laugh. Tayo nagsasaya. Natural po sa tao yun. May pagkakataon na tayo po ay nagsasaya. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon tayo nalulungkot. There's a time to laugh. Sabi rito. Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 4, and a time to laugh. Meron panahon tayo masaya. Pero there's a time to weep. O time to mourn. Meron panahon tayo ay umiyak at tayo nagluluksa. In other words, sa panahon na tayo buhay, meron panahon tayo masaya. Hindi naman masama magsaya. Kasama ng buhay yun. Pero may panahon din tayo umiyak at tayo nagluluksa. So ito ang sinasabi rito ni Solomon na isang marunong at matalinong tao na kanyang naranasan, nakita sa mga tao. May panahon na tayo pinapanganak. May panahon na tayo ay namamatay. May panahon na tayo ay nagsasaya. May panahon na tayo umiyak at nagluluksa. So itong iba-ibang panahon ng ating buhay. Na ito'y mga bagay na totoo. Totoo. Isang makikita nating karunungan na sinasabi ni Solomon dito po sa Ecclesiastes chapter 7 verse 2. Karamihan sa mga tao, normally, mas gusto yun lang magsaya. Pumunta sa mga party, sa mga masasayang okasyon. Yun ang gusto ng tao. Ordinarily. Commonly, yun ang ginagawa ng tao. They would like to enjoy. Pero sabi ni Solomon, sa Ecclesiastes chapter 7 verse 2, better to go to the house of mourning, sa bahay ng pagluluksa, than go to the house of feasting, o yung bahay ng pagsasaya. For that is the end of all men, and the living will take it to heart. Hindi natin maiwasan, mga kapatid, kapag tayo pupunta sa may patay, pagluluksa, na tayo nag-iisip. Kung hindi mo maiisip na ikaw ay mamamatay sa ganong pagkakataon na ikay pumunta sa isang patay, ay parang wala kang kaisipan, di ba? Pag nakita natin ng pumunta tayo sa lugar ng pagluluksa, nag-iisip tayo. At darating ang panahon, ako rin ay mamamatay. Yan pumapasok sa ating kaisipan. At pinag-iisipan natin yung panahon na yon. Kaya nga, mga kapatid, sa mga patay na mga tao, mga Kristiyano na namatay, napakagandang tayo mangarap. Sapagkat sa pagkakataon na yon, ang mga tao nakatuon sa kamatayan. Na sila rin ay mamamatay. Kaya sabi ni Solomon, and the living will take it to heart. Ito'y pag-iisipan ng mga buhay. Ito'y panahon ng pagtingin sa sarili, self-introspection. Tinitignan natin ang ating sarili. Kung ako ba ay mamamatay, katulad ng itong taong ito na namatay, ako ba ay nakahanda? Am I prepared? Ako ba ay nasa kalagayan na ako'y sumasampalataya? Ako'y nasa kalagayan na ako ay pariwara? At iniisip ang kinabukasan. Ang walang hanggang kinabukasan. Hindi natin pinag-uusapan yung kinabukasan ng ating pisikal na buhay.
kundi ang ating kinabukasan sa walang hanggan. Yung ba yung pinag-iisipan? Kung ikay Kristiyano, ito'y panahon ng ikay tignan mo sarili mo kung ikay tapat o hindi. Dahil hindi ibig sabihin na kay Kristiyano ikay maliligtas. Paano kung hindi ka tapat? Sabi nga ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves as to whether you are in the faith. Kung kayo pa rin nasa pananampalataya. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you unless indeed you are disqualified? Patay nito yung mga save, always save. We can still be disqualified kapag ka tayo Kristiyano. So ito yung magandang pagkakataon sa mga Kristiyano. At kahit sa hindi Kristiyano, kapag tayo pumunta tayo sa bahay ng pagluluksa, na tayo mag-iisip. Titignan natin ang ating mga sarili. Kung Kristiyano ka, ako ba'y tapat sa Diyos? O ako hindi tapat sa Diyos? A time for self-introspection. Tignan mo ang sarili mo. Dahil, sabi nga po ng isang presidente, ano ba sabi niya? Season kanya. Panapanahon lang. Mayroong mauna, mayroong mamamatay, may mamumunang mamamatay. Ganun lang eh. Panapanahon na tayo mamamatay. So ito yung magandang panahon na tayo ay mag-isip. Tingnan natin ang ating sarili. It's time for serious thinking. Ang nakakatawa, pag nakikita natin sa lamayan, ay nagtatawanan yung mga tao siya. Nagkukwentuhan, nagtatawanan. Ito yung panahon na hindi pagtatawanan. Ito yung panahon na dapat kayo mag-isip. It's a warning. It's a warning to the living. Ito yung babala sa mga buhay. Bakit? Sabi nga natin kanina, we are appointed, all men are appointed to die once. After this, the judgment. So it's a warning sa ating mga buhay. Ano yun? Na tayo mamamatay din. At pagkatapos na yung paghuhukom. So ito yung magandang panahon ng pagbabago. Tayo magbago sa ating sarili. Kung may babaguhin tayo. Kung tayo Kristiyano, ito yung panahon na dagdagan natin ang paglilingkod sa Panginoon. Ito yung paano alisin natin ang anumang sagabal sa ating pananampalataya. Alisin natin ang mga bagay na kahit hindi kasalanan, pero naging sagabal sa ating paglilingkod sa Diyos. At alisin natin ang mga nakakabigat sa atin. Ito po, Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Mula titignan natin ang picture na ito. Ito yung picture na para bagang yung mga nauna sa atin na namatay na, pero sila'y namatay na sumasampalataya sa Diyos. Na parang sinasabi na sa atin, kaya niyo yan. Nakayanan namin. Kaya niyo rin. Kaya. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Yung po, ibig sabihin nun, yung bigat. Hindi kasalanan yun dahil yung susunod na salita, kasalanan kanya. Ito yung mga bagay na nagpapabagal sa ating paglilingkod sa Diyos. Ito yung nagpapabagal sa ating pagtakbo patungo sa langit. May mga bagay na gano'n, hindi naman sila kasalanan, pero nagiging sila'y umuokupa ng panahon natin, ng ating kaisipan, at ng ating panahon. At naging isagabal sa ating paglilingkod sa Diyos. And the sin which so easily snares us. And let us run with endurance the race that is set before us. So itong larawan ito para tayong tumatakbo ng isang long distance run. So it's a time to change. Pag tayo po'y pumunta sa araw na sa pagluluksa. Isang bagay na tanongin natin, anong buhay mo ngayon? What is your life now? Kasi babala nga yun eh. Makikita natin may namatay at may nagbabala sa atin yun eh. Na tayo rin yung mamamatay. So ang tanong natin, anong buhay mo ngayon? What is your life now? Paano kung namatay ka ngayon? Paano kung namatay ka bukas? Ano ang iyong buhay? Ito po sa Colossians 3, 1 and 2. Ito ang mabuti sana sa ating mga Kristiyano.
Hindi yung ang ating pananampalataya, sideline lang. Hindi siya full-time na pananampalataya. Ang ating pananampalataya, 24/7 yan. Pero kung minsan, nagiging part-time. Nagiging Christian lang tayo pag sumasamba tayo. Pagkatapos ng ang ibang panahon natin, para sa atin na lahat. Nasaan nakatuon ang ating mga kaisipan? Nakatuon ba sa mundong ito o nakatuon sa langit? Saan ba tayo pupunta pag tayo namatay? Hindi tayo mananatili sa lupa mapakailanman. Katulad ng itinuturo ng isang bulaang grupo ng mga sumasampalataya. Hindi Saan naroon ang ating kaisipan? Yun sa Colossians chapter 3 verses 1 and 2. If then you were raised with Christ, we were raised with Christ when we were baptized, di ba? Seek those things which are above. Hanapin natin ang mga bagay na nasa itaas. Ano yun? Mga bitin, mga planeta? Hindi Yung mga espiritu na bagay sa langit ang ating hanapin. Where Christ is. Nasaan ba ang Panginoon? Siya nasa langit. Ibig sabihin, hanapin natin ang mga espiritu ng mga bagay. Sitting at the right hand of God. Siya nasa nakaupo sa buong kapangyarihan ng Diyos. Set your mind on things above, not on things on the earth. Hindi sinasabi na huwag natin pansinin ang mga bagay sa lupa. Nasa lupa tayo Kailangan pa rin tayo magtrabaho. Tayo kinakailangan kumain. Meron tayong pangailangan. Ang ibig sabihin nito, hindi lamang sa mga bagay sa lupa nakatuon ang ating kaisipan, kundi nakatuon ang ating kaisipan sa mga bagay na spiritual, on things above. Nakatingin ang ating kaisipan na tayo pupunta sa langit. Na yun ang ating tunay na tahanan. Hindi ang lupa. Ako po, pag nananalangin, sinasabi ko na pagkapatapusan ng pagsamba, dinadalangin ko na kami patubahin nyo habang kami uwi sa aming pansamantalang tahanan. Kahit na sinasabi home sweet home ang ating mga tahanan, pansamantala lang yan. Ang ating tunay na tahanan ay sa langit, hindi sa lupa. That's our real home. Our real home is in heaven. Ang ating pagkamamayan ay hindi sa lupa, kundi sa langit. Dito po sa Philippians chapter 3 verse 20, for our citizenship is in heaven, for which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Inintay natin na tayo dadaling sa langit ng ating Panginoon sa kanyang pangalang pagdating. Hindi tayo taga-lupa, tayo taga-langit. Pansamantala lang tayo dito. Tayo pa yung mga sojourners, mga turista lang tayo dito. Ang ating tunay na tahanan ay sa langit. Doon dapat nakatuon ang ating kaisipan. Sa lahat ng mga bagay natin ginagawa, nakatuon ang ating kaisipan sa langit. Ibig sabihin, sa lahat ng mga bagay natin ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Upang tayo makarating sa langit. Ganun gusto natin. Yung ba ang ating nasa kaisipan? Are we serving God? Do we obey His will? Or do we obey our own will? Our own pleasures on this earth? Ito po isang magandang katanungan. Dito po sa Galatians chapter 2 verse 20, ito yung classical example ng this is a classical example of a person whose mind is attuned to heaven. Sino ito? Si Apostle Paul. Sa Galatians chapter 2, sa verse 20, I have been crucified with Christ. When we were baptized, we were crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Si Pablo, hindi siya nagsawa. Para makapaglingkod sa Panginoon, makarating sa langit. Hindi ang pag-asa, may kasalanan. Ito isang halimbawa ng isang tao ang kanyang kaisipan nakatungo sa langit. Si Apostle Paul, di ba? Sabi niya, siya'y nabubuhay, ang kanyang kinabubuhay, kububuhay niya sa pananampalataya sa Panginoon. Ganyan. Yun ang sinabi ni Apostle Paul. Dito po sa lupa, wala namang problema na tayo magtagumpay. Maaaring tayo magkaroon ng maginahawang pamumuhay, wala namang problema yun.
Natural lang yun. Pag tayo nagsusumikap sa buhay, tayo asenso. That's a natural progress. Alam nga naman kayo nagsusumikap at ikaw ay hindi magtatagumpay. Nagsusumikap ka eh. Kung ikaw ay mayroong business at ikaw ay matyaga, magtatagumpay ka. Kung ikaw nagtatrabaho at masisingkat nagtatrabaho at kayo nagsusumikap, kayo magtatagumpay. Kaya lang, ang kaisipan ng Kristiyano ay hindi kaisipan ng kayayaman. Sino namang tao, sino namang Kristiyano, nag-iisip ng yumaman, hindi siya maliligtas. Hindi ka na ng Kristiyano. We do not think to become wealthy or rich. Hindi natin naisip yun. If you are blessed by God, so be it. Dito po sa 1 Timothy chapter 6. Tingnan nyo ha. Basahin natin. Verses 8 to 10. Having food and clothing, with this we shall be content. That's the minimum contentment. Pag meron ka ng kanyang pagkain at damit, masaya ka na dapat. Yung sobra doon, bonus na yun. But those who desire to be rich, tingnan niyo pa nanalitang ito. It's a warning to us. May Christian na mag-a-abroad, tayo yumaman, hindi kayo maliligtas. Hindi ka noon. Kung tayo mag-abroad, see to it na kayo maglilingkod pa rin sa Panginoon. Kung mag-abroad ka, hindi ka nasasamba, hindi ka parang maliligtas, no? Ito sinasabi nito, kaya hindi kayo nagdadaya at kayo mayaman, hindi ka maliligtas. Kaya sinasabi nito, but those who desire to be rich, kung kayo mangaral at inisip mong yumaman, hindi ka rin maliligtas. Hindi ba sinasabi ng talata? But those who desire to be rich fall into temptation and a snare. Alam mo yung snare? Ito yung trap. Gagamitin trap sa ni Satanas para hindi ka maligtas. And into many foolish and harmful lust, which draw men in destruction and perdition. Hindi ba totoo yun? Kung gusto mong mayroon kang matinding pagnanasang ima, gagawin mo lahat para ima, kahit mandadaya, kahit magnanakaw ka. For the love of money, hindi pera ang problema. The love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. Kung inisip natin ng kayamanan ay makapagpapasaya sa atin, that's false. Ang sinasabi niya rito, pierced themselves through with many sorrows. Kung sabi ng ating Panginoon, sa Matthew 16 verse 26, sabi ng Panginoon, for what profit is it to a man if he gains the whole world? Ganun siya ng pera, ganun magandang bahay, magandang sasakyan, and loses his own soul. Ang pera, it's temporary. Ang tahanan, it's temporary. Sasakyan, properties, those are temporary things. You can lose it at one click of moment, of time. You can lose all of these things. Those are temporary. Hindi yan permanente mga bagay. Dito sa 1 Timothy chapter 6, ito ang advice ni Apostle Paul kay Timothy sa mga mayayaman kanya. Sayin po natin. Verse 17, command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches. Tingnan nyo, uncertain riches. They're not permanent. They are temporary. You can lose them. Uncertain riches. But in the living God, who gives us richly all things to enjoy. So what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Okay, sige, lumaban ka. Nagtagumpay ka, ikay sumikat, ikay naging makapangyarihan. Pero pagkamatay, may ikay pumunta, hindi ka naligtas. What is the profit? Wala. Or what will a man give in exchange for his soul? None. Ang magagawa lang natin ay kung tayo mananampalataya sa Panginoon. And then we are forgiven. And we are declared righteous. Pero kung yung ating kaisipan nakatuon lang sa mundong ito,
kaibigan, hindi ka maliligtas. Yan ang katotohanan ng sa kalibutan. Hindi ka maliligtas. Alam nyo, tayo po ang lahat ng mga bagay, ang ating walang hanggang kinabukasan ay nasa atin. Kung ano ang ating pipiliin. Anong ating pipiliin? Kung ano ang ating ginawa, yan ang ating maging gantimpala. So ito'y batimbangan. Your work is your reward. Ano bang ginawa mo? That will be your reward. At darating po ang Panginoon. At taglay niya ang ating gantimpala. Dito sa Revelation chapter 22 verse 10, tunang sulat, and behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. So, nagiging batayan ng ating gantimpala ay sa ating ginawa. Ano bang ating ginawa? Yun ang ating magiging gantimpala. Dito sa Romans, chapter 2, 6 to 11. Basahin natin mga kapatid. Sa Romans chapter 2, 6 to 11, ito yung ating mababasa. We will render to each one according to his deeds. Who referring to God? Eternal life to those who by patient continuance, so sa anyone saved, always saved niya. In doing good, seek for glory, honor, and immortality. But to those who are self-seeking, so ang kailang sarili lamang, kailang iniisip kayo, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, ito yung sumusunod sa kalikuan, hindi sumusunod sa katotohanan, indignation and wrath, tribulation and anguish, on every soul of man who does evil, of the Jew first, and also of the Greek, or the Gentile. But glory, honor, and peace to everyone who works what is good, to the Jew first, and also to the Greek. Who works what is good, who works what is the will of God. Yun ang ibig sabihin, no? For there is no partiality with God. Walang kinikilingan ng Diyos. Ano ba ginawa natin? Are we seeking for God? Seeking for His truth and obey it? No, what will be our reward? Glory, honor, immortality. Glory, honor, and peace. Ano kung self-seeking, obeying unrighteousness, indignation, wrath, tribulation, and anguish. Kaparusahan. Everlasting punishment. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, yun din po ang ating mababasa. Basahin po natin. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Ano pag saan natin ginamit ang mga bagay na binigay sa atin ng Diyos? Pati ng ating katawan. Ano ba ginamit natin sa ating katawan? Ginamit ba natin ang katawan para gawin ang kalooban ng Diyos? O hindi natin gawin ang kalooban ng Diyos? That will be our reward. So there will be a judgment day. At doon tatanggapin natin ng reward. Sa Romans 14 verse 10, we shall all stand before the judgment seat of Christ. Dalawa lang ang pupuntahan natin. Whether we go to heaven, everlasting life, or we go to hell, everlasting punishment. Dalawa lang. Wala lang pong gitna. Ngayon, ang katanungan, the question is, when it is our time to go, when it is our time to die, what is waiting for us on the other side? Are we prepared to meet our God? Are you prepared to meet your God? Yun ang magandang katanungan po niya. Tayo ba may katulad ni Apostle Paul? Are we going to be like Apostle Paul when it is our time to die? Tingnan po yun sa 2 Timothy chapter 4, 6 to 8. Apostle Paul faced his death with all confidence, with no fear whatsoever. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. So dito,
The time of my departure, the time of my death is at hand. What did the Apostle Paul do? I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. He was faithful to God. Finally, what is his reward? Well, finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved His appearing. Alam niyo, mga Christian, di man tayo natatakot sa pagdating ng Panginoon. Yan ang ating hinihintay. We love His appearing. Sa bakit why is it when there is a rumor that this is the end of the world, people fear? Bakit sila natatakot? Because they're not ready. But we love His appearing. If you are like Apostle Paul, ready to face death, di ba? I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Are we going to be like the Apostle Paul? The Philippians 1:21 verse 22. For me to live is Christ, and to die is gain. Tingnan niyo, paano naman pakinabang ang kamatayan, mga kaibigan at mga kapatid? Dying is very expensive. Di ba? Paano naging death is gain? When dying is very expensive. Death is gain because for I am hard pressed between the two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better. It's far better, so it's a gain. When we die in Christ, we are awaiting everlasting life in heaven. So it's a gain. Ay, yun ay pakinabang. Eh, kung hindi ka tapat, yun ang problema. Yun ang kalugihan. Dahil ikaw yung paparusahan sa impyerno. Di ba? So what kind of death do you want? Anong klaseng kamatayan gusto natin? Precious death in the sight of God? Or a sorrowful death in the sight of God? Anong gusto natin? What do you prefer? What kind of death do we prefer? Anong klaseng kamatayan gusto natin when it is our time to die? So, Psalm 116 verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. So, hindi nalulungkot ang Diyos pag ang isang tapat sa Kanya ay namatay. Hindi siya nalulungkot. Siya nasisiyahan. Bakit? Meron siyang isang kaluluwa na makasama niya sa walang hanggan sa langit. Bakit magiging malungkot yun? Magiging malungkot sa iwanan ng namatay, which is normal, dahil tayo mga tao, but di malungkot sa Diyos. Kaya nga po ang kamatayan is a mixed emotion kung ikay Kristiyano. Nalulung you will sorrow, dahil you're losing someone, di mo na makakasama. But on the other hand, he's in a better place. So he can nagagala because he is now in a better place. Di ba? So it's a mixed emotion. It's a sorrowful death if we die a sinner or an unfaithful Christian. It is Ezekiel chapter 33 verse 11. Say to them, as I live, says the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn from your evil ways. For why should you die, O house of Israel? Ito'y patungkol sa Israel na nagkakasala. Sila'y ina-advise ng Diyos, inutusan na magsisi. Dahil pag sila'y namatay sa kailang kasalanan, sabi ng Diyos, I have no pleasure in the death of the wicked. Kaya po yung kasabihan na yung masamang damo ay mahirap mamatay. Totoo yun. Bakit kanya yung mga mabait na tao na mamatay? Bakit yung masamang tao hindi na mamatay? Kagad because the Lord is giving them the opportunity to return to God. In 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but
all should come to repentance. Kaya nga po yan ang gusto ng Diyos. May isang katuruan na sinasabi nila pagka namatay ang tao, hindi na siya mabubuhay na maguli. Hindi totoo yan. Lahat ng tao, mabuti, masama, ay mabubuhay na maguli pagdating ng Panginoon. At naghihintay sa atin ang ating kaparusaan o ating gantimpala. So ito habang nandito sa mundo, meron pa tayong pag-asa. Habang buhay pa tayo, meron tayong pag-asa. Gawin na natin ang dapat natin gawin habang tayo buhay. Dahil pag dumating ang panahon ng kamatayan, wala na tayong magagawa. Dito sa John, chapter 9, magsimula tayo sa verse 1. Hanggang dito po sa verse 5. Now as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. And his disciple asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, neither is this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. I must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. Sabi, I must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. Figuratively, pag dumating ng gabi, wala na tayong magagawa. Pag tayo namatay na, wala na tayong magagawa. Yung mga buhay, yung mga buhay na ating mga kaibigan, kamag-anak, hindi na sila pwedeng manalangin para sa atin, para tayo maligtas. Wala na tayong magagawa. Dahil ang ating kaligtasan ay ginagawa natin habang tayo nandito sa mundong at buhay. Pag namatay tayo, wala na tayong magagawa. That's the end. Tapos na pag tayo namatay. Either na tayo po ay kung tayo naging tapat sa Diyos, tapos na ating kapaguran. So tayo magpapahinga na. Yun ang rest in peace. Pero kung hindi walang rest in peace. So marami po sa sementeryo nakalagay RIP. Hindi totoo. Doon pa lang makikita ang kailang paghihirap. Ito tayo sa Luke chapter 16. Ano po? Yung si Lazarus at yung mayaman. Basahin natin na po. Magandang basahin kompleto ito eh. Ito po makita natin. Sa verse 19 hanggang verse 31. There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. So itong magandang damit, masarap ang pagkain. But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, was laid at his gate. Ito yung taong mahirap na punong-puno ng sugat. Desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. Hindi man lang siya pinapakain ng mayaman. Niluluraan pa ng mga aso kanyang mga sugat. Pero may katapusan ng lahat. There's a verse 22. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Anong pagkakaiba ng dalawa? Yung mahirap, hindi siya nilibing. Pero yung mayaman ay nilibing. And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that I may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. So say, nahihirapan, hindi pa ito yung impyerno ha. Ito yung Hades. And besides all this between us and you, there's a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those who from there pass to us. So, yung dalawang partisyon ng Hades, yung mga hindi tapat, nandun sila sa paghihirap. Hindi sila pwedeng namiwat sa kabila. So, ibig sabihin, kahit na paggawin natin sa lupa, sa taong nandito sa Hades na pagdurusa, wala tayong magagawa kanya.
Then he said, I beg you therefore, Father, that you would send him to my father's house. For I have 5 brothers, that I may testify to them, lest they also come to this place of torment. So meron siyang concern sa kanyang mga kapatid na buhay. Baliktad ang nangyayari. Yung mga buhay, may concern sila sa mga patay. Pero yung mga patay, may concern sa mga buhay. Bakit? Alam mo nila eh. And Abraham said to him, they have Moses and the prophets. Let them hear them. And he said, no, Father Abraham, but if one goes to them from the dead, they will repent. Sino nagsabi? But he said to him, if they do not hear Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one arise from the dead. Kasi kung di nila babasahin ang sinulat ng mga propeta at ni Moses, kahit meron pang mabuhay mula sa mga patay, hindi rin sila maniniwala kanya. Dahil parang wala naman sasabihin na nung bumangos mula sa mga patay. Kaya po Moses and the prophets, dahil Old Testament pa nung ating Panginoon ay nangangaral sa panahon na yun. So, habang buhay natin pag-asa. So, kailangan na tayo ay maganda sa pagdating ng araw ng ating kamatayan. Dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, kung tayo po'y mamamatay na mga Kristiyano, meron tayong pag-asa. Hindi tayo malulungkot na katulad ng iba na walang pag-asa. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, but I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, o yung namatay na ng mga Kristiyano, lest you sorrow as others who have no hope. Tayo, we have the hope. Pero yung mga hindi Kristiyano, they have no hope. What is the hope? Sa Titus chapter 1 verse 3, eternal life. The hope of eternal life. So sa abang tayo buhay, pag-asa pa lang yan dahil hindi pa natin nakamtan. Pero kung tayo magtitiis hanggang sa araw ng ating kamatayan, sabi sa Revelation chapter 2 verse 10, be faithful until death, and I will give you the crown of life. So meron tayong putong ng buhay. Yun ang ating gantimpala. At yun po ay, ang ating gantimpala ay naghihintay sa langit. Who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Saan yung ating mamanahin? Sa verse 4. To one inheritance incorruptible and undefiled, and that doesn't fade away, to serve in heaven for you. So yun po makikita natin. May naghihintay na manang wala hanggan sa langit, ang buhay na wala hanggan sa langit, kung tayo naging tapat sa Panginoon sa lupa, o tayo mapaparusahan sa langit, o sa impyerno. Tulad sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 1. The 2 Thessalonians chapter 1, basahin natin. Ito po sa verse 6. Since it is a righteous thing with God to repay with tribulation those who trouble you, and to give you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. They shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Bilang konklusyon, maghuli, ito yung talata sa Ecclesiastes, chapter 12, verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is man's own. Yun lang ang kahulugan ng buhay natin. Na tayo matakot sa Diyos at sumunod sa Kanyang kautusan. Alam niyo mo, sa mundong ito na karanasan na mamatay, kahit napakasama ng tao, nagiging mabuti pag namatay, paano nangyari yun? Hindi na mababago ng kamatayan kung anong ginawa natin tayo buhay. So, tandaan po natin kung tayo ay naghahanap ng totohanan at sumunod sa kalooban ng Diyos at maging tapat, tayo
tayo makakarating sa langit. Pero hindi natin binibigyan pansin ng salita ng Diyos. Binabaliwala halaga lang natin at nananatili tayo sa pananiwalang hindi totoo. Definitely, pag namatay tayo, pupunta tayo sa kaparusahan. Bakit na sinasabi sa atin ng banal na salita? So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Maayong gabi sa inyong tanan. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Yun po ang ating mga kapatid at kaibigan natin mga Bisaya. No? Mayroong programa sa radyo noon. Siguro Bisaya yung announcer na. Yun na sinasabi niya. Dagang salamat sa inyong pagpamina. Nung buhay naman si Eddie Lande, sabi niya, Diyos mabalos sa inyong gabos. Maraming salamat sa inyong lahat. So, tingnan po natin ang mga nag-comments, kakunti lang po. Pero marami naman po nakita ko sa nanonood. Ano po? Gillian Len, good evening. Oljan Macampo, ito yung taga Dubai. Good evening po. Earl Gabriel po sa Lunga, good evening. Bilbar J. Mark, gandang gabi po. Sa June 7, meron pong casual meeting sa Sapang Palay, San Jose del Monte, Bulacan. Ano po? Taga po si Brother Bilbar J. Mark. Jeffrey Minao Alodo, maayong gabi, Brad. I'm watching from Lumbal, Vincenzo Sagon, Zamboanga del Sur. Napakalaya po noon. Leonito Reliza, ito po yung aking matagal ng kilala at kaibigan. Na iba garabi, kada kay amin, takapsat, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Duforth, gandang gabi po. Rafael Ortiz, good evening po. Ulito Ditan, watching from Lamley Few, Char Surprise, Malungon, Sarangani Province. Yun po sa lupain na Mindanao. Ulito M. Lacanlale, gandang gabi po. Bernardo Gamueda, lahat po ba harap sa Judgment Day? Masagutin natin. May kasalanan, wala. And actually, possible yun eh. Lahat tayo harap sa Judgment Day. Doon na sasabihin sa atin ng ating kantimpala. Wala namang tao din ng kasala eh. Kaya may mga tao pinatakot ng Diyos. Doon sila sumunod sa Ebanghelyo at nanatiling tapat sa kalooban ng Diyos at yung mga makasalanan. Lahat tayo harap. Lahat ng tayo harap sa Judgment Day. We all shall all appear. Sabi niya sa Romans chapter 14 verse 10. Basahin natin. Sabi rito. 14 verse 10. Ito naksulat eh. For we shall all stand before the judgment seat of Christ. Tayo harap. Tayong lahat ay harap sa pag-hukom sa last judgment. Tayo lahat ay harap sa Panginoon. Magbibigay sulit tayo. Kung anong ginawa natin nung tayo po ay nabubuhay. So, bilang invitation, kung gusto po niyo magkaroon ng pag-asa ng buhay na wala hanggan, ang sinasabi po ng Panginoon, ang sumasampalataya sa Ebanghelyo at mabautismohan ay maliligtas, tatapos at ang hindi sumasampalataya ay parusahan. So, yun po ang sinabi ng Panginoon. Sana po ay meron tayong natutunan sa ating pag-aaral sa gabing ito. Muli po, kung kayo po yung taga-Leyte, ito po yung binabalita natin, si kapatid na Juanito Squadra po ay namatay na. Ito yung makakaral sa probinsya ng Leyte. At ganun din po, once upon a time, siya yung naging maaral sa Carabao Island, sa probinsya ng Romblon. Siya po yung may sakit na kidney failure, stage 5 na po. So, inaasahan po natin yun. Anytime na same mawawala dahil talagang matindi po yung sakit ng kapatid. So, tingnan po natin ang ating mga awit. Ito po ay awit ng Panginoon babalik. In days of Pharaoh's reign supreme, the faithful followed God's commands. They were prepared to be redeemed.
from Pharaoh's unrelenting hand. As faithful children of the King, we must prepare to run the race, obeying Him in everything, continuing to trust His grace. In days of darkness came a beam. John called his faithful countrymen. They were prepared to be redeemed from Satan's wicked power of sin. As faithful children of the King, we must prepare to run the race, obeying Him in everything, continuing to trust His grace. Now every week we can partake, preparing to remember Christ. The cup we drink, the bread we break, remind us of His sacrifice. As faithful children of the King, we must prepare to run the race, obeying Him in everything, continuing to trust His grace. And when someday this life is o'er, 'twill be a day of joyfulness. We'll be prepared for heaven's shore, a gift of God's own faithfulness. As faithful children of the King, we must prepare to run the race, obeying Him in everything, continuing to trust His grace. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up, let me stand, my faithfulness, stable, higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where lots of houses and fairest space, though some may climb where winds are low. My prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up, let me stand, my faithful and stable, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost high and catch a gleam of glory bright, but still I'll stay till the found. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up, let me stand, my faithful and stable, higher plane than I have found.
Maraming salamat po mga kapatid sa ating pakikinig at panonood po sa gabing ito. So, ito po ang ating tapusan po ng ating pag-aaral sa gabing ito. Hingil po sa pagiging handa sa araw po ng ating kamatayan. So, tayo po ay maghihiwalay sa pamagitan ng panalangin. So, ang banal, muli kami nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng biyaya na inyong ginagawa sa amin sa araw-araw. Ang karagdagan po ng aming buhay na inyong binibigay at lahat ng pagkakataon upang kayo patuloy na maglingkod sa inyo, Diyos. Dinadalangin namin ang mga pamilya ng kapatid na Juanito Escuadra na sila ay maging matibay sa araw ng panahon na ito ng pagluluksa at kawalan ng isang ama at asawa. Sana sila yung patuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Dinadalangin din namin naman mga kapatid na nasa panig ng karamdaman o mga kapatid na sa kasalukuyan ay pinag-uusig. Sana ito po ay manatiling tapat yamang nalalaman namin na may naghihintay na gantimpala sa amin. Patawarin niyo kami, Ama, sa mga pagkakasala na amin nagagawa at naway patuloy po kami sa paglilingkod sa inyo, Diyos. Dinadalangin namin ang aming mga namamahala sa aming pamahalaan na sana sila ay magkaroon ng karunungan upang kami magpatuloy na buhay sa buong kapayapaan at katiwasayan upang magpatuloy po kami sa lakad ng paglilingkod sa inyo, Diyos. At yung lahat ng mga ito ay aming hingi, takilang Pangalan ng Kristo. Amen. So tayo po ay makikita-kita muli, Lord, hopefully either na Monday or Tuesday na po kasi depende rin sa schedule ko minsan mga kapatid. Sana po tayo mag-ingat. God bless.